Hi guys, good morning. Good morning po sa lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog po guys. Kararating lang po namin ni Papa Bits galing sa eskwelahan ni Chrislyn dahil nagbigay na po ng card. Ayun, diretso po kami ng merkado bumili ng bigas at saka ulam. At yan yung dalawa. Nabutan ko sa tindahan bumibili. Bumibili po sila kasi humingi sila ng tag 50. Tag 50 pesos dahil mayroon silang gustong bilhin. Na yung sukli naman, yung ibang pera nila is ginagay po dito. Yan, mayroon po silang alkansyahan. Sabi ko, huwag yung ubusin pag ilagay kasi mamaya-maya meron pa kayong gustong bilhin. Yan, piatos po yung binili nila. Tapos sabi ko sa kanila kasi maaga pa po tayong umalis kanina. Pag alis ko, sakto lang, magigising pa lang si Chrislyn. Sabi ko sa kanya, magligpit ng higaan. Nakapagligpit naman po siya, pero hindi pa po nakapagwalis sa loob. Dito sa loob, hindi pa nakapagwalis tambo. So, ayun, kararating lang pa naman po namin. Hindi pa tayo nagkakape. So, magkakape muna tayo. Nabang si Papa Bits naman is nandoon sa loob. Sa labas, sa likod. Kasi yung mga damo kumakatay na dito sa ano namin. Sa may sa pader po namin dito sa likod. Tapos, yun nga, tapos naman si Papa Bits kanina kape ako, hindi pa, magkakape lang. Magkakape pa lang muna tayo, na yan, nakapag timpla, mainit pa, medyo palamigin muna natin, mga mamaya-maya na po ako magluluto dahil maaga pa naman. Ano na ba po yung oras? 15 to 10. Inutosan ko yung dalawa maglinis. Si Chrislyn sa computer. Pinapaanuhan ko, pinapapederdasteran para makuha yung mga alikabok. Ako naman nagplaplano po na maglaba mamaya or ngayon na yung mga nilabhan ko nandito pa, mga tuyo na po sila. Kuhain ko na lang, meron pa doon sa likod, tutupiin, liligpitin na nabisi po tayo na ng isang araw kahapon dahil sa mga activities ng dalawa na yun nga, nagkasabay-sabay po sila. Punta tayo dito kay Papa Bits. Kumakatay kasi. At saka yung kundol, malaki na po talaga siya. Malaki na po yung isang bunga. Mas lumaki pa po siya kaysa sa kinuha namin ni Ronald. Yan, umaabot na po dito sa sa may tangki yung damo na kumakatay. Tapos nandito si Papa Bits na. Yan, nag-aliwalas na po dito. Kumakatay na po dito sa barbwire. Ano ba pangalan dito? Barbwire or ano? At yung isang kundol po, ayun, as in malaki na po siya. Lumaki na po siya. Hindi namin dito makukuha. So, bali, hala, mayroon pang isang bunga. Ayun, no. Mayroon pang isa. Bumunga na naman. Yung isa malaki na. Yung isa nandun. Yan. Mayroon pa palang isa. At saka yung isa, yan.
Bumunga po siya ng bumunga. Yung kundol. Sana po mapasa amin na po tong lupa. Kasi hindi pa po nabibili. Akala ko nabili na, hindi pa pala. Dito. Na kami naman po yung naglilinis palagi. Dito sa harap ito, sa harap na lupa, binibinta din po ito. Kaso lang, medyo mahal na. Kasi marami na pong ahente. Nagkakapatong-patong na po yung presyo. Maluwag din po ito. At saka pahaba na lupa. Tapos pag nabili itong lupa, yung magiging road right of way po namin is dito sa gilid. Dito banda. Nag-uumpisa na po silang maglinis. Yan. Hanggang sa kwarto ha. Magwawalis. Tapos na kwarto? Ang bilis naman. Ang bilis naman nilang maglinis. Computer, pinidisteran na. Tingnan yung alikabok. Diyan sa silong, meron pa. Diyan sa bilog. Tingnan mo, meron pang... Ayun ba, meron pang alikabok. Yan po yung sinasabi ko. Dito sa ibabaw, hinay-hinay lang kasi baka yung mga wire magkanda ibot. Baka matanggal. Hindi tayo marunong magkumpuni niyan. Wala pa tayong masyadong hugasan kasi si Papa Bis pa lang yung nagkape kanina. Sige, tulong kayong dalawa ha kasi walang klase ngayon. Yung atupagin natin yung linis ng linis. Tapos naman po ako mag-map nung isang araw. Medyo malinis pa tingnan yung tiles namin. Di kagaya ng pagdating namin na parang polka dots yung itsura. Mamaya naman sa kwarto. Ha? Mamaya naman isa na kwarto. Sa isang kwarto. Balikan po natin yung kape natin. Kasi lalamig masyado. Iwan ko guys. Mas bit ko po yung magkape kaysa sa kumain sa umaga. Kayang-kaya ko po guys sa isang araw. Kape lang, laman ng tiyan ko. Na nangyayari kinabukasan di pa tayo nakakain. Kasi pakiramdam ko palagi po tayong busog. Okay na po yung nakakapagkape tayo sa umaga. Yun lang. Tapos yung sumusunod, tubig. Inom po tayo ng tubig. Kahit doon sa Tacloban, parang napipilitan lang po tayo kumain. Kasi pakiramdam ko, pag umaga, siyempre mga bata, hilig mag-almusal. Sabi ni Mama Piksay, Mama Dax, sumasabay po tayo. Tapos pagka maya-maya na naman, mga tanghali, nakakain na naman. Sabi ko, parang busog pa naman tayo. Kumakain lang, mga ilang subo lang.
Pero kung gusto ko talagang kumain, yun, kakain po ako. At yung ano po guys, yung ulan, parang ano lang, parang props lang. Tinistingan po namin kahapon yung motor ng tubig namin. Sabi ko, kasi dito sa kabila, pinaandar nila kahapon, mayroong tubig na. Tapos sabi ko kay Papa Bits, yung sa atin, i-testing mo, baka umagas na din. Yun, tinisting po namin kahapon. Hindi kahapon, nung isang araw, kasi kahapon nandun po kami sa eskwelahan, buong araw. Nung isang araw, pinatistingan ko po sa kanya nung matapos po ako maglaba. Kasi marami naman po akong sobrang tubig, sabi ko sa kanya. Kasi dapat yung motor, pag matagal na hindi na ginagamit, bago paandarin, meron po silang tangke na dapat alagyan ng tubig para po gumana po yung tubig or makina na umagas. So ang nangyari po nung ni Papa Bits yung testingan, hindi po umandar yung motor, umugong lang. Kaya hindi po namin na try kung mayroon na pong agas or wala. Pero yung puso talaga walang agas. Kasi mas maano yung motor dahil nakakahigop sila, nakakahigop ng tubig. Diyan po natin malalaman kung nagkaroon po ng tubig sa ilalim. Kaso wala, kasi umugong lang yung motor. Ewan ko kung walang tubig. Pero kahit walang tubig, umaandar yung yung makina ng motor. Na-stack up siguro mayroong pang ibang kakalikutin dyan para umandar. Hindi lang po nabibigyan ng oras kasi nabisi po kami ng mga nakaraang araw. Pawisan. Ngayon naman guys, tapos na po tayong magkape at alas 11 na siguro. Magluluto na po tayo ng ulam namin. Ayan. Meron po tayo ditong 1 kilong baboy na gusto ni Papa Bits. Mag-adobo daw ako. Ayan. Dahil magtatanghali na, magluluto po tayo. At saka hihiwain ulit natin kasi medyo malaki yung hiwa na nagtitinda. At saka para umabot din hanggang mamayang gabi yung ulam namin. Medyo tipid-tipid kasi kami lang po dito. Si Sansan nagbakasyon pa sa Tacloban. Sa pagkakalam ko, baka bukas or mamaya makauwi si Pix ng Tacloban, pero parang June 1 pa yata sabi. Po si Pix, nag po siya ng leave ng 1 week. Uwi po siya ng Tacloban. Siyempre hindi po siya naka-attend sa recognition ni Ezra. Pinalampas lang muna niya. Hinintay yung katapusan. Sabi, magsisweldo daw muna siya bago po siya umuwi. Kaya yun po yung hinihintay ni Sansan. Si Tito Pix niya. Dahil sasabay po siya pag uwi dito sa Cebu. Tapos si Adrian baka din bumalik na dito sa Cebu dahil June na. Baka na po yung result doon sa CNU. At umattend muna siya ngayong araw sa moving up ng kapatid niya, si Angel, dahil ngayon po yung araw yung moving up ni
Angel. Baka magsabay-sabay po sila pabalik dito. Si Sansan, nung umalis kami dito, Huwebes sila umalis ng umaga. Pagka Friday, awarding po din nun ni Sansan. Hindi na po siya naghintay sa award niya. Kasi atat na po siyang magbakasyon ng Tacloban. Tapos marami pong namangha kay Sansan doon na mga kaibigan niya, yung mga Christian, sa Christian niya, dahil malaki na daw si Sansan. Hindi na po nila nakilala. So, bali si Sansan doon kila Mama Pix natutulog. Kasi yung bahay nila doon, meron pong nagre-rent. At hindi naman po yan matutulog siya lang mag-isa doon. So, kasi matagal na noon ni Sansan na gusto makauwi muna ng Tacloban. Karami na po tayong pabalik-balik doon sa Tacloban. Gusto niyang sumama, may pa naman, klase, hindi pa summer. Hindi pa po siya pwedeng lakwat sa. Ngayon nga, schedule ng pagkuha ng card nila Chrislyn. Nag-chat kahapon yung teacher ni Chrislyn na pwede nang kumuha ng card. Yung iba may nagme-message na aalis. May pabuhol. Ako kinuha ko kaagad. Kanina ako po yung nauna doon kasi alas 9. Pagdating ko doon, sarado pa yung eskwelahan nila, Chrislyn. Pero nagchat yung teacher nila na nandun na siya sa campus. Dumaan pa yung teacher nila sa office. Siyempre, pipirma pa. Sa faculty room nila. Sa office. Office pa yun. So, ayun. Nauna po tayong kumuha ng card ni Chrislyn. At saka, may summer class si Chrislyn. Umpisa po nila sa, July 1. 15 days. Yung klase po nila, Martes, Huwebes, half day. 15 days. Pinasummer ko na lang si Chrislyn kasi wala naman siyang gagawin dito sa bahay. Kaya ayan, silang dalawa nag-aaral-aralan po sila. Ewan ko, nag-aaral, nagtitinda-tinda. Yan. Sila na lang dalawa yung naglalaro. Kasi wala na dito si Duday. Minsan sila. Nagkaka-inisan. Malalaman mo na lang na may iyak. Pero hindi nila tinutuloy yung iyak nila dahil pinagsasabihan ko sila na wag nyo akong pasalihin. Kasi delikado po kung makasali po ako sa laro nila. Kaya yun. Hindi natutuloy yung pag-iyak. Kung maglalaro-laro. Minsan kasi naabutan ko nagsasabunutan. Nag-aanuhan. Nagsusuntukan. Sila lang dalawa hindi nagkakaintindihan. Yan, nakaano na po tayo, nakahiwa na ng karne. Pwede na po tayong maggisa. Pinagpapawisan po tayo. Tahimik lang kami, na kami lang. At ito na pala, nakuha na pala ni Papa Beach yung isa pong bunga ng kundol.
Malaki po siya. Ayan, malaki po yung bunga. Sabi ko, hatiin po natin. Yung kahati, ibigay natin kila madam. Tapos may nakita pa si Papa Bits na isang bunga. Bali, yung bunga ngayon ng kundol is 2. Oh my gosh! Wala na pala tayong mantika. Hindi ko na malayan. So, ang gagawin po natin, unahin na lang natin yung karne. Hindi na lang tayo magmamantika, guys. Si Papa Bits nang lagay ng tubig sa sa buti. Sariling mantika ng baboy lang po natin yung iluluto. Kasi naaalala ko, bumili po ako ng mantika bago po ako umalis. Naubos na pala, wala ng laman. Ayan. Wala na palang laman. Pakilagyan ng tubig yung pitsil. Kalati lang. Tunga. Tunga lang pitsil. Huwag punuin. Naririnig namin si Dadan umiiyak. Sabi ko bigyan nyo ng kasi mayroon po sila dito kinakain na chokomotso. Yan, sobra po sa pinagawang buke ni Mama Walin kay Francia. 4 lang naman po yung nagamit. So, ayan, meron po sila dito. Sabi ko, bigyan nyo si Dadan tag-isa kasi umiiyak yung anak ni Madam Rose. Yun pala, sabi ng dalawa, gustong dumumi na po siya. Nasasakitan kasi sumasakit yung puwit dahil hindi lumalabas. Excuse me sa mga kumakain po dyan. Yung baga sa waray, tinutubol po siya, tinutubol yung bata. Kaya nag-iiyak pala. Palabasin lang muna natin yung sariling katas ng baboy. Kumukulo na yung baboy. Yan, maraming sabaw kahit hindi natin sinabawan. Kahit hindi po natin dinagyan ng tubig. Walain lang muna natin yung sabaw, yung parang nagmamantika na po siya, bago po natin ilagay yung bawang at saka sibuyas. Takpan lang po natin muna. Kumunti na po yung sabaw. Yan, nagmamantika na po. Pwede na natin ilagay yung bawang. Di na lang natin po kukunin yung karne. Lagyan na lang po natin ng bawang para magisa. Bumango na po siya, bumango.
And then, lagay natin yung sibuyas. Sariling sikap guys, sariling sikap. Tayo lang po yung cameraman. Pumuputok-putok na po siya. At lagyan na po natin ng suka. Kunti lang po yung na suka. Kasi hindi mabuksan mabuti. Yan. Tapos tuyo. Magkahanap po tayo ng ibang panghalo at agoy. Parang naubos din. Maglayali po. Ordinaryong adobuhan lang po tayo guys. Lagyan po natin ng pamenta. Ay, mainit. Hindi natin damihan kasi aanghang. Yun ang mga bata ng maanghang masyado. At takpan natin ulit. Naku, hindi kasya yung ano. Iba pala yung napulot na takip. Yan. Luto na din yung adobo ko. So, alas 12:30 na po guys. Manananghalian na po kami. Nakahanda na po yung pagkain namin sa misa. At ayan, naghuhugas ng kamay yung dalawa. Kain na po kami guys. Sige na, bubuan na. Ay, kapabits. Wet. Ikaw na. Pag-pray. Ano pa si kapabits? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Blessed is, O Lord, for this thy gift, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Kain po kayo guys. Kain. Kain po kayo guys. Ang lahat na po kain na po kayo. Ano mo ito pa pala? Sabaw. Ikaw, sige, ikaw lahat kuhat imo sura. Ikaw na lang. Ikaw pag-imo. Tsaka meron pa ako dito. Sobra na. Pansit Canton. Kasi natamad na po ako magluto kagabi ng ulam. Pero nagluto pa din. Ayan, pansit Canton tsaka nilagang
itlog. Yun po yung pares ng pansit canton. Malambot yung karne kasi sinadya kong palambutin yung karne para po makanguya po tayo. At saka parang balita ko doon sa Makaas, maliligo ng dagat sila ngayon kasi uwi na daw si Mama Edna bukas. Sila ni Francia, uwi na bukas. Tapos na po yung bakasyon nila. Sarap ng karne pag masyado ng malambot. Yung kanin namin yung kagabi pa. Kasi walang may kumain ng maigi kagabi dahil mga busog. Mga busog po galing sa pagpalamig. Takbot tubig. Alsa kadi alsa kadi ko didi. Adto pati sa rodlan kay nahulo si lamisa kadi adto. Lalagyan ko po ng patungan yung tubig namin dahil galing sa freezer. Yan, tinalikdan kayo ni Kreslin. Galing sa freezer, nag-a-ice po yung tubig. Tapos pag natutunaw, nababasa yung misa. Kaya inilagay ko lang muna dito sa lalagyan. Yan. Kahit siya matunaw, hindi magkakalat yung basa. Kanin pa. At ngayon naman po guys, naghahanda po ako ng pagkain kasi chinat-chat po ako ni Maril, magpunta na daw ako doon sa dagat dahil nandun na sila sa dagat naliligo. Sabi ko magbabaon lang po kami, alam niyo naman yung mga bata pag nasa dagat gutumin, kaya magbabaon lang po ako ng para sa kanila. Yan, tingnan nyo, nakabihis na yung dalawa. Basta sabihin na maliligo ng dagat, excited po sila. So, cancel na naman yung paglaban natin. Pati yung pagtupi ng mga damit. Bukas naman. Pagbigyan natin po sila, Maril, dahil bukas, uwi na po si Mama Edna at saka ni Francia. At ayan, hinihintay ko lang na maluto yung kanin. Hindi naman po magtatagal, maluluto na. At saka marami pa naman po akong sobra na ulam. So, yun na po yung baon. Mga busog pa naman po yung mga bata. Bali, maghanda lang po tayo ng pagkain. Alam nyo naman pag nasa dagat nakakagutom. Saka dinalhan ko na rin sila ng nila, yung
yung snack. Pati tubig, nagdala din po ako. Para hindi manggulo doon. Manggulo doon sa mga naliligo. Mag-ano po tayo ng sariling baon natin. At ako hindi naman po ako maliligo ng dagat dahil yan, sobrang init. Natatamad nga po ako magpunta doon kasi mainit. Pero nag-video call kami. Pinapainggit nila po ako doon sa pwesto nila na malilim na daw. Tingnan naman nyo guys yung ano. Yung panahon napakainit. Si Bon, palaging si Shera lang binabantayan, tinatawag niya kasi palagi silang nagdidikit. Hay nako, iwang ko. Hindi natutulog. Baka sabihin naman dyan, may nag-comment sabihin na naiinitan si Bon. Hindi yan naiinitan. May pwede niyang higaan na malilim. Sadyang tinatawag niya talaga si Shaira. Ngayon, naalis po kami. Ay, kakaroon na naman po sila ng chance. Sabi pa nga ni Sia, akala ko kung ano yung sigaw ni Sia. Mama Dax, Mama Dax. Akala ko kung ano. Bakit? Si Bon at Shaira, nagdidikit na naman. Kasos! Sa susunod-sunod na buwan, magkakaroon na naman tayo ng ano. Okay lang kung marunong si Shaira. Si Shaira mag-alagan ng anak niya. Ikaso lang ako po yung namumroblema. Kung ano yung ipapakain ko niyan, ipadididi. Buti kung pwede lang po yan ng sanaw ng kanin, yung amba. Pwede ko padidiin yan. Ikaso mas mahal po yung ano nila. Pagkain, gatas, yung medisina. Goy. Yan, luto na po yung kanin natin. Maghahanda na po tayo. Ano na po yung oras? Mag-alas 2 na yata. Iwan, tingnan ko yung oras. Oh, alas 2:21. Pero sakto lang yun dahil mas masarap maligo ng dagat ng ganitong oras. Hindi na mainit. Kaysa sa umaga pa. Yan, napakainit yung kanin. Pero sakto lang yung dadalhin ko. At magdadala din tayo ng gloves. Para susubukan ko na lang. Ganyan lang naman karami yung babaunin ko na kanin at saka ulam. Yan, sinabawan ko na din yan. Dahil susubuan ko lang yan sila pagdating doon sa dagat. Paalis na po kami guys. Yan, may baon po kami. Yung dalawa. Si Chrislyn, yung dala niya tubig. Samahan niyo po kami guys, papunta ng Makaas. Maliligo po na mainit yung panahon. Ayun na po yung dalawa naliligo na. Si Tio. Dito naman nagkakagulo sa mic. Diretso speaker. Magkakantahan po sila. Night swimming. Papa Bits, nahihiga na.
nagikitaan. Daw, siya.